Disclaimer: ang kwentong iyong mababasa ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat at paniniwala ng mga Pilipino hinggil sa mga aswang. Layunin nito ang magbigay aliw, maghatid ng kilabot, at maipakita ang yaman ng ating kultura at panitikan. Sa isang malayong baryo sa gitna ng kabundukan ng Visayas, may isang lugar na tahimik at payak ang pamumuhay. Dito halos magkakakilala ang lahat, at bawat gabi ay naririnig lamang ang huni ng mga kuliglig at alinggaw-ngao ng mga kwentong bayan ng matatanda. Ang baryo ay kilala sa kanilang malinis na ilog, masaganang ani ng prutas, at ang mga matatandang patuloy na nagbabantay sa mga sinaunang pamahiin. Ngunit sa kabila ng katahimikan at ganda ng tanawin, may mga alamat na matagal nang bumabalot sa kanilang kasaysayan, mga kwento ng mga nilalang na bumibisita sa gabi, naghahanap ng laman at nag-iiwan ng mga bakas ng takot. Ang ating pangunahing tauhan ay si Marco, isang 28 taong magsasaka na lumaki sa baryong iyon. Kilala siya bilang masipag, mapagkumbaba, at laging handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Mahilig siya makinig sa mga matatanda sa tuwing may kwentuhan sa ilalim ng punong mangga tuwing dapit hapon. Kahit na madalas niyang naririnig ang mga alamat tungkol sa aswang, hindi niya ito siniseryoso. Para kay Marco, mga kwentong panakot lang iyon na ginagamit upang turuang mag-ingat ang mga bata at kabataan. Isang araw ng linggo, dumagsa ang mga tao sa palengke ng bayan, tulad ng nakagawian. Ang mga magsasaka at mangingisda ay nagbebenta ng kanilang mga ani at huli, at ang mga mamimili ay nag-uunahan upang makuha ang pinakamagandang bilihin. Ngunit sa araw na iyon, may dumating na isang estranghero, isang dayo na hindi kilala ng kahit sino sa baryo. Siya ay isang lalaking nasa edad 40, maayos ang bihis ngunit may kakaibang aura. Mapapansin mong maputla ang kanyang balat, matalim ang kanyang mga mata, at may ngiti siyang tila may itinatagong lihim. Sa kanyang kariton ay naroon ang mga kalamansing sobrang luntian at makintab, para bang may sariling liwanag na sumisikat mula sa mga ito. Mahiwagang kalamansi, sigaw ng dayo habang binubuksan ang isang basket upang ipakita ang kanyang paninda. Isang pisil lang, gagaling ang sugat. Isang patak lang sa tubig, mawawala ang lagnat. Hindi niya na kailangang uminom ng mamahaling gamot. Maraming tao ang nagulat at nag-usyoso. Ang ilan ay napatingin sa mga kalamansi na para bang nahipnotismo ng kanilang kislap. May mga nagbiro, may mga nagduda, ngunit hindi maikakaila na may kakaiba sa paraan ng pagkakabenta ng estranghero. Isa sa mga kumagat sa alok ay isang matandang babae na matagal nang may rayuma. Binili niya ang isang maliit na supot ng kalamansi at agad itong ginamit nang makauwi siya. Kinabukasan, kumalat ang balitang gumaan daw ang pakiramdam niya at nakalakad ng halos walang kirot. Dahil dito, nagsimula ang pagdagsa ng mga mamimili sa dayo. Maging si Marco ay naintriga. Hindi siya madaling maniwala, ngunit nakita niya mismo ang pagbabago sa matanda. Naalala niya ang kwento ng kanyang lola noon, may mga nilalang na gumagamit ng regalo para mahulog ka sa kanilang bitag. Huwag kang basta kukuha ng hindi mo alam ang pinagmulan. Ngunit dahil sa kagustuhang malaman ang katotohanan, nagpa siya si Marco na bumili rin kahit kaunti lang upang subukan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Marco na tila mas maliwanag ang paligid kapag hawak niya ang kalamansi. Ang amoy nito ay mas matapang, halos nakakaadik. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. Napatigil siya at nagmasid, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging kasama niya ay ang malamig na hangin at ang mahiwagang kalamansi sa kanyang bulsa. Habang patuloy na dumadami ang mga bumili sa dayo, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. May mga aso na biglang nagkasakit at hindi na bumangon. May mga manok na nawala na lang na parang bula. May mga bulong na naririnig ang ilang residente tuwing gabi, mga tinig na hindi nila maipaliwanag. Sa umpisa, binaliwala ito ng marami at inisip na gawa-gawa lang. Ngunit unti-unti naramdaman ng buong baryo na may mali. Isang gabing maliwanag ang buwan, nagtipon-tipon ang matatanda sa baryo. Nagsalita ang pinakamatanda sa kanila, hindi ito ordinaryong kalamansi. Ang mga ganitong bagay may kapalit. Dati na tayong nakaranas ng ganito, noong panahon ng ating mga ninuno. Ang mga dayo, hindi lahat sila ay tao. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kilabot sa mga nakikinig. Si Marco, na nandoon din, ay nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi niya alam kung totoo ang mga alamat,
ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing may kakaiba nga sa dayo at sa kanyang paninda. Kinabukasan, nagpatuloy ang araw na parang normal. Ang mga tao ay abala sa kanilang gawain, ngunit ang mga mata nila ay nagmamasid. Ang mga bata ay pinagbabawalan ng lumapit sa palengke tuwing gabi. Si Marco, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ay hindi maiwasang mailigaw ang kanyang isip sa mga kwento ng kanyang lola at sa mga babala ng matatanda. Ano nga ba ang kapalit ng mahiwagang kagalingang dala ng kalamansi? Habang humahaplos ang malamig na simoy ng hangin, nagsimula ng mag-iba ang takbo ng mga gabi sa baryo. May mga aninong dumaraan sa mga bintana, may mga sigaw na halos pabulong mula sa dilim. At sa gitna ng lahat ng ito, ang ngiti ng dayo ay nananatiling parehong misteryoso, parang may alam siyang hindi pa natutuklasan ng sinuman. Ang katahimikan ng baryo ay nagsimulang mabasag, at ang mga alamat na dati ay tinatawanan lamang ay muling nabuhay, humahawak sa kanilang mga puso ng may malamig na kamay ng takot. Sa sumunod na linggo, mas dumami pa ang mga dumadayo sa palengke para makita ang mahiwagang kalamansi. Ang maliit na karito ng estranghero, na sa unang araw ay tila pangkaraniwan lamang, ay ngayon punong-puno ng mga taong nag-aabang. Ang mga mata ng mga residente ay kumikislap sa pag-asa at pagkamangha, habang pinagmamasdan ang mga prutas na tila nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit ang mga nakatatanda, na unang nagduda, ay hindi na makatanggi sa mga kwento ng mabilis na paggaling. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw na may kakaiba sa mga kalamansing iyon, parang may sariling buhay. Si Marco, bagaman may pagdududa pa rin, ay napilitan ng subukan ang kalamansi para sa isang lumang pilat na matagal nang hindi gumagaling. Isang gabi, piniga niya ang isang piraso at ipinahid ang katas sa kanyang balat. Sa kanyang gulat, kinabukasan ay halos hindi nahalata ang pilat. Ang resulta ay nagdulot sa kanya ng halo-halong damdamin, tuwa, ngunit may kasamang kilabot. Naisip niya, kung ganito kabilis gumaling, ano ang kapalit nito? Samantala, isang pamilyang kapitbahay ang nagkwento ng isang himala. Ang kanilang bunsong anak, na matagal nang may ubot-sipon, ay gumaling matapos ipainom ang katas ng mahiwagang kalamansi. Ngunit sa parehong gabi, nawalan ng ilang manok ang pamilya. Hindi nila ito agad iniugnay sa prutas, ngunit ang mga bulong-bulungan sa baryo ay nagsimulang tumindi. Isang matandang lalaki na kilala bilang si Lolo Crispin, ang tagapag-ingat ng mga sinaunang alamat, ay nagsimulang magbabala. Sa ilalim ng isang punong mangga, kausap ang ilang residente, ibinulong niya, hindi bago ang ganitong mga pangyayari. Noong kabataan ko, may dumayo rin dito, nagdala ng mahiwagang gamot. Maraming naniwala. Ngunit kapalit ng kagalingan ay mga buhay na kinuha sa gabi. Mga anino na kumakain ng laman. Ang mga kalamansi baka hindi iyan ordinaryo. Ngunit ang karamihan ay hindi nakinig. Ang mga ina at ama ay patuloy na bumibili para sa kanilang mga anak, at maging ang mga may karamdaman mula sa kalapit baryo ay dumayo upang makatikim ng milagro. Ang estranghero, na laging nakasuot ng malinis na damit at may nakangiting mukha, ay tila lalong nagiging kaakit-akit. May kakaiba sa kanyang tinig, malambing, ngunit may matalim na lagitik sa bawat salita, parang may kasama itong isang lihim na utos na hindi mo magagawang suwayin. Isang gabi, habang nagbibilang ng kanyang ani, naalala ni Marco ang babala ng kanyang lola noon, kapag may alok na tila walang kapalit, doon ka magduda. Lalo na kung galing sa hindi mo kilala. Hindi siya mapakali, kaya nagpa siya siyang sundan ng palihim ang dayo nang matapos ang bentahan. Sa kanyang pagtataka, ang dayo ay hindi nagtungo sa bahay o kubo. Sa halip, naglakad ito patungo sa kakahuyan, dala ang ilang basket ng kalamansi na hindi na ibenta. Ang buwan ay bilog, at ang liwanag nito ay sapat para masilip ni Marco ang kakaibang pangyayari. Sa gitna ng kagubatan, inilatag ng estranghero ang mga kalamansi sa paligid at tila nagdasal sa isang wika na hindi niya maintindihan. Sa bawat katagang binibigkas ng dayo, ang mga kalamansi ay tila kumikislap ng mas maliwanag. Napaatras si Marco nang hindi sinasadya niyang mapahakbang sa isang tuyong sanga na lumikha ng kaluskos. Tumigil ang dayo at bahagyang itinaas ang ulo, para bang nakaramdam siya ng presensya. Tumigil ang paghinga ni Marco at nagkubli sa isang puno, pinipigilan ang anumang ingay. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpatuloy ang estranghero, ngunit bago ito umalis, napansin ni Marco na nag-iba ang hugis ng anino nito, parang hindi na tao, kundi isang nilalang na may mahabang kuko at tila mga pakpak na kulubot. Kinabukasan, tila walang nangyari.
Ang dayo ay nagbalik sa palengke na may parehong iti at alok, bili na, mga kababayan. Kalamansi nagagamot sa lahat ng sakit. Ang mga tao, tila wala ring napansin, ay patuloy na nagsidagsaan. Ngunit si Marco, dala ng kanyang nasaksihan, ay nagsimulang mangamba. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga kwento ng kanyang lola, mga aswang na gumagamit ng mga bagay na ordinaryo upang malinlang ang mga tao. Isang bata ang lumapit kay Marco at nagtanong, "Kuya, bibili ka pa ba ulit ng kalamansi?" Sabi ni nanay, "Gagaling din daw ang sipon ko." Napalunok si Marco at napatingin sa bata. Sa isang banda, ayaw niyang takutin ang mga ito o magsalita ng walang ebidensya. Sa kabila nito, may bahagi sa kanya na gustong sigawan ang lahat at sabihing huwag nang bumili. Ngunit ang misteryosong kagalingan ng prutas ay mahirap labanan at wala pa siyang sapat na patunay. Habang papalapit ang gabi, nagsimulang kumalat ang mga usapan tungkol sa mga alagang nawawala at mga sigaw na naririnig mula sa kagubatan. Ang mga matatanda ay nagiging mas mapagbantay. Pinagsabihan nila ang mga bata na huwag nang gumala pagkalubog ng araw, at ang mga maihayop ay sinabihang ikulong ang mga ito. Sa gitna ng mga babalang iyon, patuloy ang pagdami ng mga kalamansi sa baryo, para bang hindi nauubos ang supply ng estranghero, kahit araw-araw itong nagbebenta. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa harap ng kanilang bahay, napansin niya ang kanyang aso na si Bantay na tila kinakabahan. Tahimik itong nagtatago sa ilalim ng mesa, ang mga tainga ay nakataas at ang buntot ay nakatak sa pagitan ng mga hita. Ang mga kuliglig na dati maingay tuwing gabi ay biglang natahimik. Sa malayo, may liwanag na kumikislap, parang mga mata na nagmamasid. At sa hangin, halos pabulong na mga tinig ang sumasabay sa malamig na ihip. Ang mga gabing dati ay puno ng katahimikan at ginhawa ay unti-unting nagiging puno ng takot. Ang mahiwagang kalamansi, na dati nagdala ng pag-asa, ay nagsisimula ng magdala ng kaba. Sa bawat kislap nito, may lihim na nagtatago, isang lihim na, kung hindi matutuklasan agad, ay maaaring kumitil sa katahimikan ng buong baryo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang paggaling na dala ng kalamansi. Sa umpisa, tuwa at pag-asa ang dala nito, para bang maihimala na dumating sa baryo. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Ang dating masigla at maingay na kapaligiran ay nagiging katahimikan na may kasamang pangamba. Ang mga kuliglig na karaniwang bumabati sa dapit hapon ay biglang nawawala tuwing malapit ng lumubog ang araw. Ang mga aso sa baryo ay tila laging tahimik o nag-iingay ng walang malinaw na dahilan. Si Marco ay hindi na mapakali. Ang mga imahe ng nakita niyang kakaibang ritual sa kagubatan ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Sa bawat pagdilat niya tuwing madaling araw, iniisip niya kung totoo ba ang kanyang nasaksihan o bunga lang ng kanyang imahinasyon. Ngunit ng isang araw, nagbalik si Aling Puring, ang matandang babae na unang bumili ng kalamansi, sa palengke, kitang-kita sa kanyang mukha ang kakaibang pagbabago. Bagamat maginhawa na ang kanyang mga tuhod at masigla ang kanyang lakad, mapapansin ang labis na pamumutla ng kanyang balat at ang malalim na pagkalalim ng kanyang mga mata, para bang may kinain ang kanyang lakas sa ibang paraan. May mga nagsimulang magkwento na naririnig nila ang mga yapak sa bubong tuwing gabi. Si Mang Berting, isang magsasaka, ay nagising sa kalusko sa kanilang likod bahay at nakita ang mga paa ng kanyang mga manok na nakakalat sa lupa. Lahat sila ay patay at tila naubos ang laman. Nang ipakita niya ito sa kapitbahay, wala siyang ebidensya maliban sa mga marka ng kuko sa lupa na tila masyadong malalaki para sa aso o pusa. Ang mga bulong-bulungan ay dumami. Ang ilan ay nag-akalang baka mailigaw na hayop o magnanakaw. Ngunit ang mga matatanda ay hindi nagpalinlang. Sa ilalim ng punong mangga, muling nagtipon ang mga nakatatanda upang mag-usap. Sabi ni Lolo Crispin na tila mas lalong nag-aalala, hindi ito basta hayop. Mga apo, may mga palatandaan na hindi nyo pa alam. Ang pagkawala ng mga alagang hayop, ang katahimikan ng gabi, yan ay mga babala. Kapag may dumating na dayo na may dalang biyaya, maghanda rin kayo sa parusa. Hindi makapaniwala ang ilan, ngunit ang iba ay nagsimulang mag-ingat. Ang ilang pamilya ay naglagay ng mga bawang sa kanilang mga pinto at bintana, isang lumang pamahiin laban sa mga aswang. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas tuwing gabi, at maging ang mga kabataan na mahilig magtambay sa tabing ilog ay biglang naging masunurin.
Samantala, patuloy ang ngiti ng estranghero habang nagbebenta ng kalamansi. Wala siyang pinapakitang pag-aalala, at sa halip ay tila mas lumalakas ang kanyang presensya. Ang kanyang mga salita ay tila may hipnotismo, at bawat papuri na natatanggap niya ay sinasagot niya ng malambing ngunit malamig na tinig. May ilang nagtanong kung saan niya nakukuha ang napakaraming kalamansi, ngunit laging pareho ang sagot niya, may pinagpala akong taniman sa malayong lugar. Hindi niya kailanman binanggit kung saan at wala ring naglakas loob na alamin. Isang gabi, nagising si Marco sa kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Kinuha niya ang kanyang lampara at marahang lumabas. Sa liwanag ng buwan, napansin niya ang mga bakas ng paa sa lupa, hindi ito ordinaryong bakas. Ang mga daliri ay mas mahahaba at tila may marka ng kuko na mahahaba at matutulis. Ang mga bakas ay papunta sa direksyon ng kagubatan. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Ramon. Ngunit si Ramon, bagamat kilala bilang matapang, ay sinubukang gawing biro ang lahat. Baka aso lang yan, o baka masyado ka lang nagbubuo ng kwento, sabi nito. Ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang alinlangan. Habang patuloy ang mga misteryosong pangyayari, nagsimulang magbago ang mga kalamansi mismo. Ang mga ito ay naging mas matingkad, halos kumikislap sa dilim. Ang mga taong bumili ay nagsimulang makaranas ng kakaibang mga panaginip kung saan sila ay hinahabol ng mga nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata. Ang ilan ay nagising na pawis at may mga bakas ng sugat sa kanilang mga braso na hindi nila maipaliwanag. Ang baryo ay naging tahimik ngunit puno ng kaba. Ang mga dating tawa at kwentuhan sa gabi ay napalitan ng mga bulong at pagdadasal. Kahit ang mga pari at albularyo ay nagsimulang mapansin ang kakaibang enerhiya sa lugar. May isa pang albularyo, si Aling Luring, na nagbabala, may mga bagay na hindi dapat tinatanggap ng basta-basta. Ang mga prutas na kumikislap at ang kagalingang walang kapalit, iyan ay mga palatandaan ng kasamaan. Isang gabi, naglakad si Marco papunta sa ilog upang kumuha ng tubig. Habang nagbubuhos siya ng timba, narinig niya ang mga yabag sa likod niya. Nang lumingon siya, walang tao, tanging mga anino ng mga puno at ang malamig na ihip ng hangin ang kasama niya. Ngunit nang humarap siya muli sa tubig, nakita niya ang refleksyon ng isang nilalang na may matalim na mga mata at mapanuksong ngiti. Mabilis siyang napaatras, ngunit wala na itong bakas nang siya'y muling tumingin. Doon nagsimulang mas tumibay ang kanyang paniniwala, hindi na ito simpleng alok ng kalamansi. May mas malaking lihim na nakatago sa likod ng mga prutas na iyon. At habang patuloy na bumibili ang mga taga-baryo, alam ni Marco na hindi na sila ligtas. Ang mga alamat na dati niyang tinatawanan ay unti-unti nang nagiging katotohanan, at ang takot ay nag-ugat sa kanilang mga puso. Habang patuloy na lumalalim ang gabi at ang mga usapan tungkol sa mahiwagang kalamansi ay naging masigla ngunit puno ng kaba, isang pangyayari ang tuluyang yayanig sa katahimikan ng baryo. Si Marco, na ilang araw nang binabagabag ng mga alaala ng estranghero at ng kanyang kakaibang mga kilos, ay nagpasya na magbantay ng mas mahigpit. Nais niyang makita mismo kung may katotohanan ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga yapak at aninong gumagala sa paligid. Isang gabi na maliwanag ang buwan, nagdala siya ng lampara at isang lumang itak na minana pa niya mula sa kanyang lolo. Lumabas siya at nagtago sa likod ng mga taniman ng mais, tanaw ang kagubatan kung saan niya unang nakita ang ritual ng estranghero. Ang hangin ay malamig at mabigat, tila may dalang babala. Ang mga kuliglig ay muling natahimik, isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa oras na iyon. Habang naghihintay siya, may narinig siyang banayad na kaluskos. Sa unay tila isang hayop lamang na gumagala, ngunit nang mas lumakas ang tunog, napansin niyang may pattern ang mga hakbang, mabagal, maingat, at parabang may hinahanap. Huminga siya ng malalim, pinanatili ang katahimikan, at bahagyang sumilip sa pagitan ng mga halaman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang estranghero. Ngunit hindi ito katulad ng nakasanayan niyang makita tuwing araw. Ang kanyang balat ay tila mas maputla, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dilaw na baga. May dala siyang sako ng mga kalamansi at maingat na inilalatag ang mga ito sa lupa, parang nag-aalay ng prutas sa isang hindi nakikitang kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay ay may mahahabang kuko na kumikintab sa liwanag, at sa bawat hakbang, ang kanyang anino ay nag-iiba, minsan ay hugis tao, minsan ay isang nilalang na may pakpak at buntot.
Pinipigilan ni Marco ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ang kakaibang seremonyang nagaganap. Ngunit nang marinig niya ang isang mahinang ungol, parang isang sanggol na umiiyak, napaatras siya ng hindi sinasadya. Sa kasamaang palad, naapakan niya ang isang tuyong sanga na agad naglikha ng malutong na tunog. Napatigil ang estranghero, bahagyang iniangat ang ulo, at dahan-dahang tumingin sa direksyon ni Marco. Ang mga mata nito ay tila tumago sa kadiliman, at ang ngiting iyon, malamig at mapanganib, ay lumitaw sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, bumilis ang bawat tibok ng puso ni Marco. Tinakpan niya ang kanyang bibig, nagbabaka sakaling hindi siya nakita. Ngunit narinig niya ang mga yabag na papalapit, mabagal ngunit puno ng pananakot. Ang mga dahon ay gumagalaw na para bang may mabigat na presensya na dumadaan. Alam niyang kung mananatili siya roon, maaaring mahuli siya. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit nadulas ang kanyang paa sa basa at damong lupa. Sa pagbagsak niya, umalingaw-ngaw ang tunog sa katahimikan ng gabi. Isang matinis na sigaw ang sumunod, hindi boses ng tao, kundi isang hayop na may halong galit at gutom. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang estranghero na nagbago ng anyo. Ang katawan nito ay humaba, ang balat ay nagdilim, at ang mga kuko ay lalo pang humaba na parang mga punyal. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula. Ang estranghero ay hindi na isang simpleng nagbebenta ng kalamansi, ito ay isang aswang. Tumakbo si Marco ng buong bilis, halos hindi alintana ang mga tinik at damo na humahaplos sa kanyang mga paa at binti. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mabibigat na yabag sa kanyang likuran at ang mababang pag-ungol na tila mas lumalapit. Dumaan siya sa makitid na daan patungo sa kanyang bahay, at sa desperasyon, naalala niya ang mga pamahiin ng kanyang lola. Agad niyang kinuha ang isang piraso ng bawang na nakasabit sa kanilang bintana at inihagis ito sa kanyang likuran. May narinig siyang malakas na huni at sandaling tumigil ang mga yabag. Pagdating sa kanilang bakuran, binuksan niya ang pinto at isinara iyon ng mabilis. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pag-akyat baba habang nakikinig siya sa katahimikan sa labas. Ilang sandali walang nangyari. Ngunit nang sumilik siya sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ang isang pares ng pulang mata na kumikislap mula sa kadiliman, nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, naglaho ito, parang wala talagang nangyari. Kinabukasan, kahit nanginginig pa rin sa takot, ibinahagi niya ang kanyang karanasan kay Ramon at kay Lolo Crispin. Si Ramon ay natigilan at hindi na nagawang magbiro. Si Lolo Crispin naman ay tumango, mabigat ang mukha. Sinasabi ko na sa inyo, apo. Hindi lahat ng biyaya ay dapat tanggapin. Ang mga aswang, matalino at mapanlin lang. Ginagamit nila ang mga bagay na inaakala mong walang bahid ng kasamaan. Dahil dito, nagpa siya ang tatlo na mas maging mapagbantay. Ngunit kahit may takot at babala, hindi lahat ng taga-baryo ay naniniwala. Ang iba ay itinuturing pa ring swerte ang pagkakaroon ng kalamansi, at sa kanilang mga mata, ang mga nawala o nasirang bagay ay isa lamang coincidence. Ang kawalan ng pagkakaisa sa baryo ay lalong nagbigay lakas sa nilalang na gumagala sa gabi. Habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, alam ni Marco na hindi iyon ang huling gabi ng kanyang engkwentro. Ang malamig ng ngiti ng estranghero, ang mga pulang mata, at ang mga bakas ng kuko sa lupa ay patunay, nagsisimula pa lang ang laban. Sa kabila ng kanyang pangamba, may bahagyang tapang sa kanyang dibdib, isang paniniwala na may paraan para labanan ang nilalang na iyon. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya na hindi ito magiging madali at ang mga darating na gabi ay magiging mas mapanganib pa kaysa kailanman. Kinabukasan ng engkwentro, ramdam pa rin ni Marco ang kilabot na bumabalot sa kanyang dibdib. Habang nag-aararo sa bukirin, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng estrangherong nagbagong anyo. Ang mga mata nitong pulang-pula at ang mga kalamansing kumikislap sa dilim ay tila nagsasabing may mas malalim pang lihim sa likod ng mga prutas na iyon. Kahit ang ihip ng hangin sa mga palayan ay tila may kasamang bulong na nagpapaalala ng panganib. Pagkatapos ng trabaho, naglakad siya patungo sa bahay ni Lolo Crispin. Naabutan niya roon si Ramon, nakakunot noo, at si Aling Luring, ang albularyang kilala sa baryo. Naupo sila sa harap ng isang lamparang nagbibigay liwanag sa maliit na silid. Una nang nagsalita si Lolo Crispin, mababa ang boses at mabigat ang mga mata. Hindi na ito bagong kwento, wika niya. May isang alamat na ikinuwento ng aking lolo noong ako'y bata pa.
Noon daw, may isang aswang na gumagamit ng prutas bilang pain. Dinadala niya ito sa mga baryo at pinapaniwala ang mga tao na ito ay may kakayahang magpagaling. Ngunit habang tinatanggap ng mga tao ang biyaya, unti-unti niyang kinukuha ang kanilang lakas at buhay. Ang mga kalamansi, baka iyan ang parehong paraan na ginagamit ngayon. Napalunok si Marco. Ang ideya na matagal nang umiikot ang ganitong paraan ng panlilinlang ay nagbigay sa kanya ng matinding takot. Ngunit hindi siya papayag na manahimik lamang. Kung ganon, kailangan nating malaman ang pinagmulan ng kalamansing iyon, sagot niya. At kung paano natin mapipigilan ang aswang na iyon. Sumang-ayon si Aling Luring. May isang lumang kasulatan ang pamilya ko tungkol sa mga ganitong nilalang. Nasa lumang baul iyon sa likod ng aking bahay. Ngunit mag-ingat tayo, hindi niya tayo basta-basta hahayaang malaman ang kanyang mga sikreto. Kinagabihan, nagtungo silang tatlo sa bahay ni Aling Luring. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, binuksan nila ang isang antigong bowl na puno ng mga lumang papel, lumang anting-anting, at mga gamit para sa mga ritual. Kinalkal ni Aling Luring ang mga ito at inilabas ang isang lumang pergamino na maisulat kamay ng mga sinaunang baybayin at Tagalog. Binasa niya ito ng dahan-dahan, mag-ingat sa mga prutas na tila may sariling liwanag. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang mga ito'y nagiging mata ng halimaw. Ang sinumang makatikim at gumaling ay nagkakautang ng dugo. At ang magbebenta, sa gabi nagiging halimaw na gutom sa laman. Napatingin sila sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay tila mismong naglalarawan sa estranghero. Alam nila ngayon na ang mga kalamansi ay hindi regalo kundi isang bitag. Upang makahanap ng patunay, nagpasya si Marco at Ramon na subaybayan muli ang dayo kinabukasan. Sa tanghali, habang nagbebenta ito sa palengke, pinagmasdan nila ng mabuti ang bawat kilos nito. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala, ngunit sa mga pagkakataong hindi siya pinapansin ng mga tao, nagiging matalim at malamig ang kanyang mga mata. May isang sandali pa na nakita nilang mailumapit na insekto sa isa sa mga kalamansi, at nang tumama ito, tila ba nasunog at naglaho. Kinagabihan, sumunod muli sila sa dayo hanggang sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, mas maingat sila. Nagkubli sila sa mga puno habang pinagmamasdan ang estranghero. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita nilang muli itong naglalatag ng mga kalamansi sa isang bilog. Ngunit ngayon, may nadagdag, isang maliit na sisidla ng dugo na inilalagay nito sa gitna. Habang binibigkas nito ang mga hindi maipaliwanag na salita, ang mga kalamansi ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Hindi na nakatiis si Marco at bahagyang lumapit para mas malinaw na makita. Ngunit sa kanyang paglapit, nadulas siya sa isang ugat ng puno. Mabilis na umikot ang estranghero at tumitig sa kanilang direksyon. Sa isang iglap, nagbago muli ang anyo nito, ang balat ay nagdilim, ang mga mata ay nag-apoy, at ang mga ngipin ay naglabas ng matatalas na pangil. Isang nakakatindig balahibong halakhak ang umalinggaw sa buong kagubatan. Tumakbo sila ni Ramon pabalik sa baryo, halos hindi na humihinga sa takot. Pagdating sa bahay ni Lolo Crispin, isinalaysay nila ang lahat. Ang matanda ay mariing tumango. Sigurado na tayo, sabi niya. Ang dayo ay isang aswang. At ang mga kalamansi ay gamit niya para markahan ang kanyang mga biktima. Sa bawat kagalingang nararanasan ninyo, unti-unti kayong nagiging pagkain niya. Nagpasya silang magpatawag ng pulong sa baryo kinabukasan. Ngunit nang sabihin nila ang natuklasan, hati ang opinyon ng mga tao. Ang ilan ay naniwala at nagsimulang maglagay ng mga bawang at asin sa kanilang mga tahanan. Ngunit ang iba, lalo na ang mga lubos na naniwala sa bisa ng kalamansi, ay tinawanan sila. Wala kayong ebidensya, sabi ng isang lalaki. Baka gusto niyong kayo na ang magbenta ng kalamansi. Gayunpaman, habang tumatagal, mas marami ang nakakapansin ng mga kakaibang bagay, mga hayop na naglalaho, mga panaginip na tila totoo, at mga sugat na biglang sumusulpot sa kanilang balat. Unti-unti, nagsimulang mangamba kahit ang mga pinakatigas ang ulo. Sa gabing iyon, muling nagtagpo sina Marco, Ramon, Lolo Crispin, at Aling Luring. Alam nilang hindi sapat ang mga babala lamang. Kailangan nilang gumawa ng paraan upang mailigtas ang kanilang baryo. At sa gitna ng madilim na gabi, habang humahampas ang malamig na hangin sa mga bintana, nagpasya silang harapin ang nilalang, kahit ang kapalit ay sariling buhay.
Kinabukasan, habang sumisikat pa lamang ang araw, nagtipon sina Marco, Ramon, Lolo Crispin, at Aling Luring sa ilalim ng malaking punong mangga, ang parehong lugar kung saan lagi silang nagkukwentuhan tungkol sa mga alamat. Ngayon, hindi na kwento-kwento lang ang pinag-uusapan nila. Ang tahimik na baryo ay naging pugad ng takot at alam nilang kailangan ng kumilos. Ang mga kalamansi na dati simbolo ng kagalingan ay naging mga mata ng aswang na nagmamasid sa kanila. Kung hindi tayo kikilos ngayon, wika ni Lolo Crispin na may bigat sa tinig, baka isa-isa tayong mapulbos. Ang mga aswang, lalo na ang katulad ng dayo, ay hindi titigil hanggat mailaman silang makukuha. Pero may paraan, ang ating mga ninuno ay iniwan tayo ng mga gabay. Si Aling Luring ay naglabas ng isang lumang piraso ng papel mula sa kanyang bowl. Ito'y naglalaman ng isang ritual ng proteksyon, isang sinaunang orasyon na ginagamit ng mga albularyo para magtayo ng harang laban sa mga nilalang ng gabi. Ayon dito, kailangan nila ng asin, bawang, langis ng niyog na may dasal, at buntot pagi, isang tradisyonal na gamit laban sa mga aswang. Ngunit kailangan din nilang ilatag ang mga bagay na ito sa paligid ng baryo habang sumisikat ang unang sinag ng araw, at ulitin ito tuwing gabi bago ang kabilugan ng buwan. Nagdesisyon ang grupo na magsimula kaagad. Sa buong araw, naglibot sila upang ipaalam sa mga taga-baryo ang kanilang plano. Ang mga nagdududa ay unti-unting nahikayat ng ipakita ni Marco at Ramon ang mga sugat at bakas ng kuko na nakuha nila ng sundan ang estranghero. Ang mga matatanda ay nagdala ng mga bawang at asin, at ang mga kabataan ay tumulong sa paglalatag ng mga ito sa mga daan papasok ng baryo. Habang papalubog ang araw, ang buong baryo ay tila naging isang kuta. Ang mga pinto at bintana ng bawat bahay ay may mga nakasabit na bawang, at ang mga sulok ng mga kalye ay may mga tumpok ng asin at buntot pagi. Sa gitna ng baryo, naglatag si Aling Luring ng isang bilog na gawa sa abo at langis ng niyog, at dito niya binigkas ang sinaunang orasyon. Ang mga salita ay tila umaalinggaw sa hangin, at ang paligid ay tila bahagyang nanginig, parang may kapangyarihang nagising. Ngunit alam nilang hindi sapat ang proteksyon lamang. Kailangan din nilang harapin ang dayo at tapusin ang panganib. Kaya't nagplano sila ng isang bitag. Si Ramon at ilang kabataan ay magbabantay sa mga gilid ng kagubatan, habang sina Marco at Lolo Crispin ay pupwesto malapit sa palengke kung saan inaasahan nilang muling lalabas ang estranghero. Si Aling Luring ay mananatili sa gitna ng baryo upang ipagpatuloy ang ritual at palakasin ang proteksyon. Pagsapit ng gabi, bumalot ang nakakakilabot na katahimikan. Ang mga kuliglig ay muling nawala at tanging ang mahihinang huni ng hangin ang maririnig. Maya-maya, may narinig silang banayad na yabag mula sa kagubatan. Lumabas ang estranghero, dala-dala ang mga kalamansing nagliliwanag na parang maliliit na bituin. Ang kanyang mukha ay nakangiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may nakatagong kasamaan. Magandang gabi, mga kaibigan, anya, ang tinig ay malambing ngunit mailagitik na malamig. Napansin kong handa na kayo. Pero hindi ninyo ako kayang pigilan. Biglang nagdilim ang paligid, parang nabalutan ng makapal na ulap ang buwan. Ang mga kalamansi sa kanyang mga kamay ay biglang sumabog ng liwanag, at sa isang iglap, nagbago siya ng anyo. Ang kanyang balat ay nagdilim na parang usok, ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng mahahabang kuko, at ang kanyang mga mata ay nagningas ng pula. Ngayon na, sigaw ni Lolo Crispin. Sabay-sabay na inihagis ni Ramon at ng mga kabataan ang mga bawang at asin. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na hiyaw mula sa aswang. Ang balat nito ay nagsimulang maglabas ng usok at umatras ito ng kaunti. Ngunit mabilis itong gumanti, tumalon ito sa isa sa mga kabataan, ngunit nagawang itaboy ni Marco gamit ang buntot pagi. Nagpatuloy ang labanan sa gitna ng baryo. Ang mga taga-baryo ay nagsitakbo, nagtatapon ng mga bawang at langis ng niyog habang si Aling Luring ay nagpatuloy sa pagbigkas ng kanyang dasal. Ang mga salitang kanyang binigkas ay tila nagiging apoy sa hangin, at sa bawat pag-usal niya ng orasyon, napapaatras ang aswang. Ngunit hindi ito basta-basta tatalo. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Marco na ang mga kalamansi na nahulog sa lupa ay kumikislap pa rin. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, baka ito ang susi. Kinuha niya ang isa sa mga kalamansi at piniga ito sa balat ng aswang. Isang matinding sigaw ang sumunod at ang balat nito ay parang nasusunog. Ang mga prutas niya mismo ang laban niya, sigaw niya kay Ramon.
Agad nilang kinuha ang iba pang kalamansi at ginamit ito laban sa halimaw. Habang tumatagal, humihina ang aswang. Ngunit bago ito tuluyang umatras, tinitigan nito si Marco, isang titig na puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Pagkatapos, nawala ito sa isang ulap ng usok, naglaho sa dilim ng kagubatan. Tahimik na bumagsak ang baryo sa katahimikan. Ang mga tao ay hingal na hingal, ngunit ligtas. Si Aling Luring ay bumagsak sa lupa, pagod ngunit patuloy na nagdarasal. Si Lolo Crispin ay lumapit kay Marco at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi pa tapos ito, apo, sabi niya. Babalik siya. Kailangan nating maghanda para sa susunod. Sa kabila ng pagkapanalo nila sa gabing iyon, ramdam ng lahat na isa lamang itong pansamantalang ginhawa. Ang aswang ay buhay pa rin at ang kanyang galit ay hindi basta-basta mawawala. Sa mga susunod na gabi, mas matindi ang laban na kanilang haharapin. Makalipas ang ilang araw mula nang unang umatras ang aswang, binalot pa rin ang takot ang baryo. Kahit naglagay sila ng mga bawang at asin sa bawat sulok, ramdam nilang hindi pa tapos ang panganib. Ang katahimikan sa gabi ay tila mas mabigat at bawat kaluskos ng hangin ay nagdudulot ng kaba. Isang gabi, habang nagbabantay si Marco at Ramon malapit sa gilid ng kagubatan, napansin nilang ang buwan ay muling kabilugan. Ang lamig ng hangin ay may halong kakaibang enerhiya, parang may nagmamasid. Lumapit si Lolo Crispin dala ang isang maliit na sako ng asin at anting-anting. Ngayong gabi, wika niya, babalik siya. At baka ito na ang huli nating pagkakataon para tapusin ang lahat. Sa kabilang panig ng baryo, si Aling Luring ay abala sa paghahanda ng isang mas malakas na ritual. Naglagay siya ng mga kandila, langis ng niyog, at abo sa isang malaking bilog sa gitna ng plaza. Ang mga kabataan naman ay tinuruan kung paano ipagtanggol ang sarili gamit ang mga buntot pagi at kalamansi na kanilang ginamit noon. Pagsapit ng hating gabi, isang malakas na hangin ang dumaan, tila isang babala. Ang mga kuliglig ay muling nawala at isang mababang halakhak ang umalingaw mula sa kagubatan. Mula sa dilim, muling lumitaw ang estranghero, ngayon ay wala ng peking iti. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, at ang kanyang katawan ay mas nakakatakot, ang balat niya ay tila puno ng mga ugat na itim, at ang kanyang mga pakpak na parang paniki ay bumuka ng malaki. Hindi ninyo ako kayang talunin, anito sa tinig na mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang utang ng baryo ninyo ay babayaran sa dugo. Biglang sumugod ang aswang patungo sa unang hanay ng mga kabataan. Tumalon ito ng mataas at sinubukang agawin si Ramon, ngunit mabilis itong napigil ni Marco gamit ang isang buntot pagi. Ang mga taga-baryo ay nagsipagbato ng asin at bawang, ngunit tila mas malakas ngayon ang halimaw. Ang mga kalamansi na dati ay nagdulot ng pinsala ay tila hindi na ganoon kalakas ang epekto. Hindi sapat, sigaw ni Ramon habang pinupunasan ang pawis. Mas malakas siya ngayon. Sa gitna ng labanan, biglang naalala ni Aling Luring ang isang bahagi ng lumang pergamino na hindi pa niya nababasa noon. Binuklat niya ito at binasa ng malakas. Ang aswang na nagmula sa maling pagnanais ay matatapos lamang kung iaalay ang bagay na pinakamamahal ang pinakamatapang sa baryo. Ang dugo ng kusang loob ay magiging pako na magtatali sa dilim. Napatingin si Marco kay Lolo Crispin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam nila ang ibig sabihin nito. Ngunit bago pa man sila makapag-usap, muling umatake ang aswang at muntik nang mahulog si Ramon. Sa desperasyon, sumigaw si Lolo Crispin, Marco, ilayo mo ang lahat. Lumapit siya sa gitna ng bilog ni Aling Luring at inilabas ang isang lumang anting-anting, isang bagay na minana pa niya sa kanyang lolo. Kung may isa mang dapat magtapos nito, ako na, wika niya. Pinahid niya ang sariling palad gamit ang matalim na bato at hinayaang tumulo ang dugo sa gitna ng ritual. Nagitngit ang aswang at sumugod kay Lolo Crispin, ngunit nang matamaan ito ng dugo sa loob ng bilog, nagsimulang umingay ang hangin at nagliwanag ang mga kandila. Ang katawan ng halimaw ay nagsimulang mag-usok at lumiit. Nang may huling sigaw ng galit at sakit, nagliyab ito at naglaho sa isang ulap ng abo at amoy ng asupre. Ang katahimikan ay bumalik sa baryo. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ni Lolo Crispin, na ngayon ay nanghihina at nakaupo sa lupa. Nilapitan siya ni Marco, nangingilid ang luha. Lolo, bakit ikaw? Tanong niya. Umiti ang matanda kahit mahina. Kailangan may magbabayad ng utang at mas pipiliin kong ako kaysa sa inyo.
Hinatid nila si Lolo Crispin sa kanyang bahay at inalagaan siya. Kahit mahina, nakangiti siya, alam niyang ang kanyang sakripisyo ay nagligtas sa lahat. Sa mga susunod na gabi, walang bakas ng aswang na bumalik. Ang mga kuliglig ay muling nag-ingay at ang hangin ay muling nagdala ng katahimikan. Ngunit kahit tapos na ang laban, nag-iwan ito ng aral sa baryo. Ang mga tao ay natutong huwag basta-basta tatanggap ng mga bagay na tila masyadong perpekto. Ang mga kalamansi ay muling bumalik bilang ordinaryong prutas, ngunit sa bawat pagdampot nila nito, hindi nila malilimutan ang gabing halos nawala ang kanilang buhay. Si Marco at Ramon ay tumulong sa pag-aalaga kay Lolo Crispin, at si Aling Luring ay itinuro ang mga sinaunang kaalaman sa mga kabataan upang hindi na muling maloko ang kanilang baryo. At sa tuwing may dayong dumaraan upang mag-alok ng kakaibang biyaya, ang buong baryo ay magkasamang magbabantay, handa na, kailanman. Makalipas ang ilang linggo mula nang maglaho ang aswang, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga kalabaw ay muling naglalaro sa bukirin, ang mga bata ay muling nagtatakbuhan sa kalsada, at ang mga kuliglig ay muling nagsasaliw ng kanilang gabi-gabing awit. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ay naiwan pa ring bigat sa mga puso ng mga tao, mga alaala ng takot at sakripisyong hindi basta-basta mabubura. Si Lolo Crispin ay patuloy na inalagaan ni Marco at Ramon. Kahit nananatili siyang mahina, madalas pa rin siyang umiti sa mga bumibisita sa kanya. Ang mga kabataan ng baryo ay palaging nagdadala ng prutas at gulay sa kanyang bahay bilang pasasalamat. Sa tuwing may dadaan na dayo sa baryo, agad siyang magbababala, tandaan ninyo, mga apo, hindi lahat ng biyaya ay galing sa mabuti. Magtiwala sa sariling sipag at sa mga taong kilala ninyo. Samantala, si Aling Luring ay naging mas aktibo sa pagtuturo ng sinaunang kaalaman. Tuwing gabi, nagtitipon ang mga kabataan sa ilalim ng punong mangga upang pakinggan ang kanyang mga kwento at aralin. Itinuturo niya kung paano gamitin ang mga simpleng bagay tulad ng asin, bawang, at dasal upang protektahan ang sarili laban sa kasamaan. Ang mga kwento tungkol sa mahiwagang kalamansi at ang estrangherong aswang ay naging bahagi ng mga alamat ng baryo, isang paalala ng mga panganib na dala ng kasakiman at ng mga bagay na tila napaka-perpekto upang maging totoo. Ngunit hindi lahat ay agad nakapagpatuloy. May mga pamilya na nawalan ng mga alagang hayop at ari-arian. Ang ilang bata ay nagigising pa rin sa gabi, umiiyak dahil sa masamang panaginip. Si Ramon, kahit nagpapakita ng tapang, ay madalas na napapatingin sa kagubatan tuwing gabi, na para bang inaasahang muling lalabas ang pulang mga mata. Si Marco naman ay hindi pa rin ganap na nakakatulog ng mahimbing, sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong kung talagang tapos na ba ang lahat o baka may mas malaki pang panganib na paparating. Isang gabi, habang nagbabantay si Marco malapit sa gilid ng kagubatan, napansin niyang maliwanag ang buwan. Ang hangin ay malamig at tahimik, ngunit ngayon ay wala na ang mabigat na presensya na dati niyang nararamdaman. Kinuha niya ang isang piraso ng kalamansi mula sa kanyang bulsa, isang ordinaryong prutas na dati naging simbolo ng takot at panganib. Pinisil niya ito at ngumiti ng mapait. Nagbigay ka ng takot, pero nagbukas ka rin ng mata namin, bulong niya sa sarili. Dumating si Ramon at umupo sa tabi niya. Hindi pa rin ako sanay na tahimik na ulit ang baryo, wika nito. Pero siguro, ito ang paraan ng kalikasan para sabihin sa atin na tapos na ang bagyo. Nagkatinginan silang dalawa, at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakaramdam sila ng kaunting ginhawa. Kinabukasan, nagdaos ang buong baryo ng isang munting salu-salo. Nagdala ang bawat pamilya ng pagkain at inumin, at sa gitna ng pagtitipon, nagpasalamat sila kay Lolo Crispin para sa kanyang sakripisyo. Sa simpleng handaan na iyon, nagkaroon sila ng pagkakataon na muling magsaya at magpasalamat sa isa't isa. Si Aling Luring ay nagbigay ng huling paalala, ang mga nilalang ng dilim ay hindi ganap na nawawala. Ngunit habang nagkakaisa tayo, walang halimaw na makakapasok sa ating baryo. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula na muling magtanim si Marco sa kanilang bukid, at si Ramon ay bumalik sa pagtulong sa mga kapitbahay. Si Lolo Crispin ay mas madalas nang nakaupo sa kanyang duyan, pinagmamasdan ang mga bata habang naglalaro. Ngunit tuwing dumaraan ang isang dayo, lalo na kung may dala itong kakaibang paninda, lahat ng taga-baryo ay nagiging maingat. Ang kanilang karanasan ay nagturo sa kanila na huwag basta magtitiwala at huwag hahayaang linlangin ng kagustuhan para sa madali ang kagalingan o kasaganaan.
Lumipas ang mga buwan, at ang kwento ng idayong nagbebenta ng mahiwagang kalamansi ay naging alamat na isinasalaysay ng matatanda sa tuwing may mga bagong dumarating na mga ngalakal. Para sa mga bata, ito ay isang nakakatakot ngunit kapanapanabik na kwento. Para sa mga nakaranas nito, isa itong paalala ng sakripisyo, tapang at pagkakaisa. Isang dapit hapon, habang lumulubog ang araw at naglalaro ang mga kulay sa langit, nagtipon ang buong baryo sa gilid ng bukirin. Doon, nagtanim sila ng isang puno ng kalamansi bilang alaala. Hindi bilang paalala ng takot, kundi bilang simbolo ng kanilang pagbabalik loob sa isa't isa at sa mga aral na natutunan nila. Sa tabi ng puno, naglagay sila ng maliit na batong may nakaukit na mga salita, para kay Lolo Crispin, na nag-alay ng dugo upang muling sumikat ang araw sa ating baryo. Habang pinagmamasdan ni Marco ang bagong tanim na puno, naisip niya na ang mga sugat, pisikal man o emosyonal, ay unti-unting maghihilom. Ngunit ang mga aral at ang katotohanang minsang hinarap nila ang dilim ay mananatili magpakailanman. Sa kanyang puso, alam niyang handa na silang lahat. Kung sakaling may bagong dayo na darating, o kung may bagong panganib na sisilip mula sa kagubatan, hindi na sila magiging biktima ng takot, magiging handa silang lumaban. At sa huling sulyap sa kalangitan, habang sumisikat ang unang bituin ng gabi, nagbulong si Marco, "Salamat, Lolo. Salamat, baryo. Hindi na kami magiging mga biktima muli, isa."